Good morning, good morning. Andito na kami sa may Halsema Highway, pababa ng Baguio. Meron pa tayong mga 2 hours mahigit. Grabe oh, tarik. Pero naka-tresera lang sa Smash, kaya yan. Ang tarik mga paps, kargado pa tayo. Ang lupet mo, ban. Lakas Nissan Urban oh, 350. Wow, pwede pala umabertik dito. Lakas ah, umabertikan kami. So kanina pa kami sumusunod dito sa truck. Kumbaga siya yung nagiging guide namin. Guide pa baba ng segunda tayo. Hindi na makaahon. Gapang na yun ah. Nakasegunda tayo, ayan bilis oh. Diba? Tresera tayo. Ganun lang naman yan eh. Pagka medyo hirap yung tresera, baba segunda, and then pagka medyo papatag na ng konti, balik tresera para cool, magiging cool yung tunog ng ano natin, yung engine. So pagka patag naman mga kapaps, pupunta tayo sa kwarta para naman matining yung tunog. Pero kung mga paahon, okay, so parang nurse pala yung sakay nung van. Yan o, ang bilis din. Ganda ng building oh, gilid ng bundok. Tingnan nyo yan, grabe. Nasa 30 minutes na tayo. Umalis tayo ng Atok Benguet ng wala pa, ano pa pala 8 AM. Tapos ngayon 18 minutes pala yung nabiyahe natin. Tapos estimated natin 3 hours from Atok Benguet pababa ng Baguio. Sa mga hindi pa nakapunta, grabe, alas 8 mga kapaps, yung daliri ko naninigas. Grabing lamig. Grabe talaga. 3 doble na yung suot ko. Damit, 2 jersey, tsaka isang jacket na kulay red na panglamig. Pero tagos pa rin eh. Yan, may kunting lubak dito. Pero pagdating natin mamay dun sa mga pakorba-korba, napakaganda po. Dito kasi may mga bahay-bahay. Pero mamaya doon sa mga bandang mountain pass na talaga to. Yan. Ito agay-agay naunsa man lubak man dito. Na lubak na trio. Tresera lang matatry pagka ganto. Yan. Ito kasi inside ito may mga bahay. So mga paps, nang wala na ako ng busis, pagdating ko ng Atok Benguet, so patigil yung van. Liliko pala. So wala na kaming guide. Grabe, tresera tayo oh. Lakas ang Rosie yung tricycle. Ayun, hataw tayo. Wala na tayong truck sa harap. Pero kailangan alerto pa rin tayo kasi sa bangin, yung gilid natin bangin. So ito po yung Halsema Highway ay nagkukonekta papuntang Benguet, Atok Benguet, saka papuntang Baguio. So kung nakikita natin, ang daming mga dumadaan. Yun po yung gusto mamasyal doon sa mga Mount Summit ng Olis, Mount Timbak. Yan, merong ano, yan o, buntok. Ano yun, Benguet ben. Grabe ang taas. Ayoko na lumingon. Bahala kayo dyan. Tresera tayo kasi may konting engine brake yung tresera natin. Yan. Minsan mga kapaps, nagpaplano tayo bumiyahin, magra-rides kasi nakakasawa naman yung bahay, trabaho. Biyahin natin puro kalsada lang dyan sa Manila, sa Cavite. Pero mas gusto natin pumunta sa mga ganitong lugar. So ngayon nagbigyan tayo ng pagkakataon, konting budget. So siguro yung 2,500 ko enough na para sa makarating tayo dito sa ano, from Cavite to Atok Benguet. Yung gasolina, 3 full tank, hindi naubos yung pangatlong full tank. Ito pa yon, yung pangatlong full tank ko mga kapaps. Ito pa yon, yan may kalahati pa, makakarating pa ng Baguio. Napakaganda po ng mga pakurbahan dito. Yan oh, oh my god. Oh my gosh. Woo! Grabe, napakalamig po dito. Ayaw ko na. Yung tipong nasa cold room ka, yung istangan ng mga frozen na mga karne. Grabe. Ay, nakakwarto pala ako, pero nakaahon din. Oh, ang taas namin. Guys, nakakatakot. Yung nga, sabi ko nga kanina, balik sa tresera para may engine brake tayo. Once na may kasalubong tulad dito, mga kurba-kurba,
Ayan o, salubong tayo. Yung mga nakamotor. Grabe naman yung daan dito. Grabe. Ito na yung pinakamalamig na daan ako. Grabe. Gay. Yung kamay ko, di ko na maramdaman yung silinyador. Dahil nga nag-frozen na. Grabe yung kabundukan dito. Nakakwarta tayo. Medyo pantay kasi yung lugar na to. Grabe. Ano ba yan? Lamig. Dapat pala mga paps, yung gloves natin naka-pull, hindi nakaputol. Nangkahap lang kasi ako eh. Naka-tresera lang tayo. Medyo tahimik yung makina natin. Mga kapaps, pagka pumunta kayo dito, siguraduhin nyo lang yung gulong nyo bago, or basta hindi siya 50% na pudpud. Dapat nasa 70% pa yung ano niya, spike niya. Kasi yung mga kurba-kurba dito mahirap pag pudpud yung gulong nyo. Sa bagay naka-asfalto naman, pero hindi pa rin sa ganun ka ano. Kasi pagka may something na basa, lalo na kung mabutan kayo ng ulan dito sa kalagitnaan ng kabundukan, yan dami mga pick up to. Karamihan sa sasakyan dito pick up tsaka Tamaraw, Toyota Tamaraw. Kanina lumambot yung gulong ko ng konti, so nagpahangin ako doon sa may Atok Benguet, sa may baba ng Mount Olis. Kaya ito medyo okay na yung takbuhan. Pangit kasi pagka malambot yung gulong, kasi nagwi-wiggle pagdating sa kurba, tapos mabagal yung ahon niya. Ayan o, tresira tayo pagdating sa mga ganito, diba? Para may something na brake tayong mararamdaman. Kasi kung preno lang talaga yung gagamitin mo pagdating sa mga kurbahan or pababa, maubusan ka. Yun, malupit yun. Yun ay kamote ride. Kamote yun sumalubong. Pagka ganun dapat bubusinahan mo para lilipat siya doon sa kanyang linya. Akala niya siguro walang kukurba. So yan tingnan mo naman, para spaghetti. Pag baling mo sa kanan, baling ka sa kaliwa. Grabe. Dito talaga ako nag-i-enjoy eh. Grabe yung daliri ko, parang naninigas na talaga. Ito, naninigas. Grabe. Para bang nilublob mo sa yelo yung kamay mo ng halos 5 minutes. Ganda Kwarta tayo, yan. Kasi parang pagtresera kasi parang may ugong na konti eh. Yan, pagka ganito malinaw naman yung daan, maliwalas na wala namang masyadong grabe naman kwarta. Tapos ito pababa, tresera tayo. Yan, tignan mo may ugong, di ba? Kanina may backfire yan. Pag isigunda natin yung backfire yan, para tayong nagluto ng popcorn. Maganda dito sa mga semi-automatic sa mga naka-declutch, kasi hindi mo masyadong nagagamit yung preno pagdating sa mga pababang area. So estimate ko nito makarating kami, time check natin ngayon 8:24 na pala. So meron na tayong 24 minutes, pero ang layo na. Di na ako nag-waste kasi alam ko na yung pababa. Doon na tayo mag-waste mamaya sa may Baguio papuntang Kinon Road, kasi di ko pa masyadong kabisado. Grabe, di ko na binubuksan yung visor ng helmet ko mga kapaps, kasi grabing lamig talaga. Di ko kaya yung hampas sa mukha ko. Talagang parang nagmumoist yung mga pikit mat. Tawag doon yung pikit mata. So ayan sa mga taga dyan, Laguna, Cavite, kung gusto nyo pumunta dito sa Atok Benguet, pwede naman kayo pumunta dito. Bumiyahe kayo ng sabihin ko sa inyo, bumiyahe kayo ng alauna ng madaling araw, alas 12. Makakarating kayo dito ng tanghali. Grabe, yun yung biyahe na malauna. Nakarating kami ng alas 12 dito. Tapos nagpahinga na kami maghapon. Kinabukasan ng umaga, yun na yung pinunta namin kanina, yung Mount Olis. So napakabait naman yung landlord ba tawag doon, may-ari ng transient. Yung may sinusundan tayong Soloto Kia. Medyo parang nabagalan ako dito. Mamaya overtikan natin to pag nagkaroon tayo ng magandang area. Grabe. Pagka nakasarado yung visor ko, hindi ko na makita yung daan. Overtik na yung kasama ko, sniper. So shoutout pala sa bayaw ko, kasi nga usapan talaga namin na magbabagyo kami. Dapat ngayong katapusan, pero hindi na napigilan. Talagang gusto na talaga namin mapuntahan yung Baguio. And then ang balag niya Baguio, ako naman yung nag-decide na kami ng Mount Olis. Grabe yung daliri ko mga paps, di ko na maibaluktot dahil tigas na. Humahata yung sniper
yung sniper mga kapaps na kasama ko, nagpipigil lang yan. Nagpipigil lang kasi hindi siya makahatag dahil maiwanan niya ako. Bye bye. Bye bye boss. Shout out. Kasi palipad na ng ibang bansa yan, kailangan na masulit yung ano. Dapat nga pupunta pa kami ng Mount Timba, kaso wala sa plano namin. Mahirap kasi pag wala sa plano nyo tapos pupuntahan nyo isang lugar. Maganda yung pinagplanuhan nyo bago kayo umalis ng bahay. Pinagplanuhan nyo yung itinerary route, tama ba? Basta yung location kung saan kayo pupunta, kung saan yung ano nyo daan, ganon. So napagplanuhan talaga namin to, na in-expect ko rin na tanghali ang dating. Dapat nga mga 9, hindi ko in-expect na ganun pala kalayo yung Baguio papunta dito sa Atok Benguet. Ang pagkakalam ko kasi 1 oras lang, yung pala 3 hours. Hindi ko lang alam ngayon na susukatin natin gano'n ka habang biyahe yung pabalik. Kasi pag pabalik mga kapaps, hindi ka na masyadong naghahanap ng daan kung saan ka liliko. Kasi nga pabalik, alam mo na yung sundan mo na lang yung kalsada. Mahirap kasi pagpapunta doon, wala, mahina kasi signal doon eh. So hindi na ako nag-waste kahapon, sinusundan ko na lang yung kalsada. Tapos tanong, okay, saan lugar na kaya tayo ngayon mga kapaps? Sa mga nanonood dyan, okay mayang mag-subscribe sa channel na to, kasi more on rides na tayo ngayong 2025. So matagal, ilang buwan, halos 1 taon din ako hindi nakapag-rides sa mga ganitong, first time ko talaga itong ganitong lugar. So nakaraan pumunta tayo ng Kibyang Tunnel sa Batangas, dito sa Nasugbo, hindi ako nakapag-video. So hindi nyo alam yun. Nakipagsalamuha tayo sa mga